Allah in the day of judgment. Okay mga kapatid, simulan na natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad. Arsalahu Allahu bilhaqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayhi sa'ah. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنك أنت السميع الدعاء Ya Arhamar Rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O mga kamusliman, halina't samahan niyo kami tungkol sa usapin sa paparating na paglalakbay patungo sa Makkah. Ito ang sinasabing isa sa mga haligi ng Islam. Hindi makukumpleto ang pagmumuslim ng bawat isa sa atin hanggat hindi niya na intensyon sa kanyang buhay na gusto niyang mag-hajj. Take note of this mga kapatid. Kung ikaw ay balik Islam, born Muslim, maski wala kang kakayahan, dapat lang ayon sa mga pantas na ikaw ay Muslim, kailanman ay dapat mong palagian na intensyon mo na gusto mong mag-hajj. Matupad o hindi, kailangan pa rin bilujub, dahil hindi makukumpleto ang Islam kung wala ito. At hindi lang sa pag-hajj, sa lahat ng mga uri ng gawain, lalong-lalo na kung ito'y pag-utos, na kailangan nasa intensyon natin na gusto natin mag-hajj. Ang usapin natin sa mga araw na ito, sa susunod na linggo, nung nakaraang linggo, ay patungkol lamang dito sa paglalakbay natin sa hajj. Ngayong araw, tunghayan natin at tuklasin man yambaghi alayhi ada'u faridatul hajj. Sino ang karapat dapat na siya ay isasagawa niya na dapat siyang mag-hajj? Baliktarin mo, Ustad. Kasi hindi lahat ng Muslim pwede mag-hajj. Huwag kayong malito. Alam ko, hindi pa kayo nagkape. Una, sinabi natin na kailangan intention natin na mag-hajj. Matuloy ka o hindi. Pero dito ay may syurut. Maana syurut? Kondisyon. Sa Islam, ang paggawa ng mga ritual na gawain ay may kondisyon. إذا توفرت شروط الوجوب فهناك يجب على المسلم أن يقوم بفريضة. Pag ang kondisyon ay natamo na nandyan na, obligado na sa isang Muslim na gawin niya ang ipinag-utos. Why? لأن بوجود شروط. Dahil nakamit ang kondisyon. Kung walang kondisyon, hindi wajib sa'yo, maski anong pag-utos. Lianna kulla shay yahtaj bishurut. Tayo. Ano at sino yung mga dapat mag-hajj? Palagay nyo. Muslim. Kung ako ay isang hindi Muslim,
gusto kong ma-experience ang paglalakbay sa Hajj. Pwede ba akong mag-Hajj? Hindi? Hindi? Pwede? Hindi? Ngayon na bago na sasagot mo, pwede na. Sinong hindi pwede? Ikaw hindi pwede. Bro, ikaw hindi rin pwede. Kala ko ba kanina sabi mo pwede? O sige, ganito na lang. To make it easy. Sino ang nagsabi na pwedeng mag-Hajj ang hindi Muslim? Itaas ang kamay. Uy, paninindigan nyo yung sinabi nyo kanina. Kanina lang, sabi nyo. Ngayon, nagbago na naman. Sino ang nagsabi na hindi pwede? Stricto kayo? Bawal mo siya pumasok sa Makkah. Sa Makkah pa lang papasok. Proseso na yung buwan niya. Isa yun sa mga kondisyon, di ba? Okay, very good. Hada huwa awalu syurut. Una sa pinakaunang kondisyon na sino ang dapat mag-Hajj, siya ay Muslim. Abdullah, Muslim ka? Ha? Oo. Bakit? Kasi maski siya ay nagpumilit na makapasok ng Makkah, na ito'y bawal sa kanila. Mag-Hajj man siya, pero mafi faida. Sabi ng Arabo, nothing. Wala siyang mapapala. Pagod, pawis, pera, yun lang. So, unang kondisyon ay siya ay isang Muslim. Falidhalika yaqulul ulama, laysa biwajib, wa laysa bihaqqi, wa la yalzimu man yahuju wa huwa ghairul Muslim. Hindi karapat-dapat mag-Hajj ang isang hindi Muslim. Mag-ingat tayo rito mga kapatid. Merong sinabi dito ng mga pantas. Muslim siya. Pero ang kanyang layunin ay gusto lang niya na makapag-travel ng Makkah. Bakit? Mamasyal. Di ba? Sino sa inyong hindi mahilig mamasyal? Itaas ang kamay. Lahat mahilig. Abdullah. So, kung ikaw ay hindi mahilig na mamasyal, pakatandaan kapatid maski ikaw daw ay isang Muslim na nag-Hajj, pero ang layunin mo ay hindi para sa Allah. Ang layunin mo ay mamasyal at akala mo at paniniwala at paninindigan mo ang pag-Hajj ay hindi pinag-uutos. At hindi ka naniniwala sa gantimpala nito. Maski gawin mo ang pag-Hajj, maski gaano ka kahit nahirapan sa pera mo, nagastos mo, sa pagod mo, walang silbi ang Hajj mo. Subhanallah. Lahat pa na nag-Hajj ay Muslim? Yun ang unang kondisyon. Hindi ba? Yun ang unang kondisyon. Kailangan siya ay Muslim. Hunaka awalu syurut yakuna Islam dinahu. Muslim siya. Ngayon, siyempre, hindi natin discussion paano ba natanggap ang Hajj ko. Hada Allah. Lianna Allah walladhi ya'lamu mada fi qulubil ibad. Si Allah ang nakakaalam sa kung ano ang nasa puso ng kanyang alipin. Ngayon, yung tanong mamaya natin kukunin para tuloy-tuloy tayo, para hindi maputol. Meron akong sinulat dito eh. Sayang yung sinulat ko. Nandito pa dito sa... Ayun. Dito.
So, ibig sabihin, ay Muslim. Ibig sabihin, maski Muslim, pero ang layunin niya ay hindi para sa Hajj, na hindi para sa Allah, para lang mamasyal o para lang sa mga tao, at iniisip niya ng pag-Hajj ay hindi obligado at hindi niya iniisip na may gantimpala, at wala ito sa kung ano ang layunin ng Hajj. Napagod ka lang, kabayan. Kapatid, napagod ka lang. Dahil ang pagbabasihan ay ang ating puso. Mada fi qalbik. Mga kapatid, ito ang aral dito. Ngayon, kayo na mga nag-Hajj, tayo na mag-Hajj, tayo na gumagawa ng pagsamba sa Allah. Wallahi, we need to rectify our hearts every minute, kasi nababago yan. Kasi ang huli, at the end of the day, ang pagbabasihan ay ang ating intensyon. Yun lang yun. Alam niyo yan, yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ngayon, ang pag-Hajj, kondisyon niya ay ikaw ay Muslim, relihiyon mo ay Islam, na ito ay magaganap sa isang beses lang sa buong buhay mo. Tanong, pag ginawa ko ng 2, 3 beses, nakapag-Hajj na ako nung una, ano ang hukom, hatol sa pangalawa, pangatlo, pang-4 na pag-Hajj ko? Tanong ko, hatol. Ano? Very good, sunnah. Pag gawin mo, may gantimpala. Pag hindi mo ginawa, walang parusa. Ang hatol ng nag-Hajj ng pangalawa, pangatlo ay, ito ay sunnah. Fala yajibu ala ghairil muslim an yahuj lianna laysa hunaka al-ajr. Wala siyang matatamo na makukuha na gantimpala. Ngayon, nakuha na natin mga kapatid kung gaano ka-importante ang pagiging Muslim ng isang tao, ang kanyang relihiyong Islam, at ang intensyon na ang pagbabasihan ng puso. Nakuha na natin yun, yung unang kondisyon. Nakuha din natin na maski ikaw ay Muslim at nag-Hajj ka, pero kung hindi para sa Allah, wala ring saysay. Kaya dyan natin inaayos kung ano ang ating mga layunin sa ating mga puso. Sabi nga, ika ng mga pantas, an-niyya a'la minal amal. Ang intensyon ay mas pinakamainam, pinagbabasihan yun kaysa sa gawa. Bakit? Kasi may mga gumagawa na wala silang napala sa gantimpala. Alam mo yun, kapatid na Mario? At mayroon din naman na hindi gumawa at hindi kumilos, pero naisulat ang kanilang mga mabubuting pagsamba na gawa, na maski sila ay natutulog lang. Allahu Akbar. Where you can find this? Only in the beauty of this religion, Islam. The perfect way of life. Ang Islam, o ang sinasabing din, ito yung pamamaraan. Ito yung sistema. Tignan nyo, ad-din, ayon sa Quran, ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ang din na huwal Islam, relihiyong Islam, pagsuko, pagtalima, pagsunod, ay ito yung pamamaraan ng mga gawain ng tao dito sa mundo. So, ibig sabihin bro, kung ikaw ay isang Muslim na nandito sa mundo, ang buhay mo na 24/7 ay pagsamba sa Allah. Allahu Akbar. Could it be? Yes. It could it be.
Your way of life, 24/7, in a day, in every single minute that you spend in your life, it is a way of life. And every single good deed with good intention, you will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Even when you are just sitting over there. Nakaupo ka lang bro, gagantimpalan ka ng Allah. Oo, nakapag-isip ka ng mabuti, gagawin ko ito, mamaya, may naadaanan ako doon, bibigyan ko siya mamaya. Dumaan ka, hindi mo nabigyan, nakalimutan mo, may sulat ng gantimpala. At hindi lang yun. Kung nabigyan mo na natuluyan mong bigyan, gagawing 70 times hanggang 700 times ang gantimpala. Bro, sa Islam, the bottom line is, kung isang gawain na nagawa mo, gagawin tong multiplied by 70 to 700 times, yuda'afullahu mayyasha. Gagantimpalahan ito ng Allah ng walang bilang na hindi natin alam ang bilang. Hindi katulad ng paggawa ng kasalanan na isulat na Islam. Pero ang gawain mabuti, multiplied by many times. Mga kapatid, anong aral dito? Magpasalamat ka na ikaw ay Muslim. Kapatid na Rostom, nagabayan ka ng Allah. Dahil kung hindi ka nagabayan ng Allah, with due respect sa mga ibang hindi Muslim, ano rin pala ang saysay ng buhay ko dito, bro? Kung hindi pa rin pala ako Muslim. Totoo yan. Hindi ba sa araw ng paghukom, ang mga tao doon ay magsisisi sila na sana sasabihin nila, ya laytani kuntu turaba. Sana na lang ako ay isa naging alikabok na walang parusa at walang paglilitis. Dahil makikita ng mga tao na hindi naniwala sa Allah at hindi mga Muslim at patuloy na nagkukubli at hindi naniniwala sa relihiyon ng Islam na sa araw ng paghukom, ipapasaksi sa kanila ang parusa nila at ang mga kasama nila na doon sila sa pangdatong sa nagliliyab na apoy. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wallahi mga kapatid, and I swear to Allah, pinakamalaking biyaya sa atin ay tayo ay nagabayan na Islam. Sa'yo bilang balik Islam, ikaw na Maranao, Tausug, Maguindanao na nagsasabuhay ng Islam. Sinasabi ko nagsasabuhay ng Islam kasi kung hindi mo rin sinasabuhay ang Islam, mafi-faida. Because Islam kailangan ng kilos, gawa, at of course hindi maghihiwalay ng intensyon. So, tapos na natin ang unang kondisyon. Ito yung Islam at ito yung Muslim. Ano sa palagay niyo ang pangalawang kondisyon? Ha? Masya Allah. So, hindi na pala kailangan i-explain sa inyo. Kasi alam nyo na. Advance na kayo, mga bro. Ha? Hindi ko pa nabasa, mas nauna na kayo. Alam ninyo. Noon sa diay mo. Noon sa ipik. Paano naman kami muna kainom ng kape? Ha? So, kailangan mayroong tamayyiz bil aql. Batid nyo ba mga kapatid na ang utak na ito ang siyang isa rin sa may ituturing pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa atin. Isipin nyo kung ikaw ay naunsa ni siya. Kung ikaw ay isang tao na Muslim na hindi binigyan ng tamang pag-iisip, anong mangyayari sa'yo? Alam mo bro, may nagsabi, mas mabuti pa daw yung Majnun kaysa sa hindi Majnun. Ha? So gusto mo maging Majnun? Bro, walang kasalanan. Hindi rin, di ba? Pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah ay li'anna Allah atana bil aql. Tumayyiz bayna al-farq bayna sayyi wal ma'ruf.
Pinagkalooban tayo ng Allah para piliin ang tama doon sa mali. Ngayon, may tatlong uri ng mga tao na sila, kahit anong gawin nila, ay wala silang kasalanan. Sino yun? Una ay si Majnun. Sino yung Majnun? Ang wala sa isip. Wala sa tamang pag-iisip. Mayroon akong naalala, kapatid na Abdullah. Si Bahlul al-Majnun. Kilala mo si Bahlul? Sino may kilala sa inyo na Bahlul? Kilala nyo? Si Bahlul, sa kapanahunan ni Harun al-Rashid, doon siya lagi nananatili sa simenteryo. Mashallah, maganda ito. Simenteryo. Sino sa inyo ang gusto sumama sa amin sa simenteryo? Abdul Malik. Gusto ko ikaw sumama sa akin sa simenteryo, Abdul Malik. Handa ka ba, bro? Ha? Abdul Malik. Hindi biro. Bismillah. Ang sarap nito Nakikinig kayo, umiinom ng kape, kakain pa ng pandesal. Masya Allah. Magandang pakikinig yan, bro. Yung kumakain ka, umiinom ng kape, tapos nakikinig ka pa. Kompleto. Okay, abang yan ay binibigay sa inyo ang mga pandesal na yan at mainit na kape. Kwento natin kasi maganda itong kwento ni Bahlul al-Majnun. Siya ay lagi nananatili doon sa simenteryo. Nakita minsan ni Harun al-Rashid na isa sa pinakadakila at matapang na tanyag na hari sa kanyang kapanahunan. Nakita niya, sinabi niya, "Ya Bahlul al-Majnun, mata ta'qil?" O ikaw na Majnun, na Bahlul, kailan ba magigising ang utak mo sa pagiging sira ang ulo mo na sinasabi dito ng mga tao na sirang ulo ka? Tumakbo si Bahlul, umakyat sa punong kahoy. Sinabi niya, "Harun al-Rashid, sino sa atin ngayon ang sira ulo? Ako o ikaw?" Isipin mo yun, bro. Si Mayor sa inyo, sabihan mo yan si Mayor sa inyo. Anong sasabihin niya sa'yo? Kulong ka agad, bro. Kasi, ang sabi dito sa kwento, kamag-anak ni Harun al-Rashid si Bahlul. Sabi niya, "Ano? Ako ang sira ulo?" Sabi ni Bahlul, "Wallah, ako ang nasa tama, hindi ako sira ulo, pero ikaw, apag hindi ka nag-isip, ikaw ang sira ulo." Sabi niya, "Bakit? Paano mo yan nasabi?" Sabi niya, itinuro niya ang kanyang kaharian. "Lianna hadha zail." Yan kasi, yang ikaw ay naninirahan sa kaharian mo na yan ay hindi panatilian. Maglalaho yan, lilisanin mo yan, kapangyarihan mo mawawala ang lakas at mawawala ka rin. Wallahi, nagising si Harun al-Rashid. Sana magising ka, Mayor, na hindi ka patuloy sa pagiging mayor mo. Gobernador, hari, lahat panandalian. Tingnan niyo, bro, isang hari. Pinuntahan niya si Bahlul. "Ya Bahlul, zid, dagdagan mo ako, Bahlul." "Ano pa?" Sabi niya gano'n. Sabi niya, "Sige, nagtatanong ka, nagdagdagan kita. Tanong ko sa'yo," sabi niya, "Harun al-Rashid, palagay mo, dahil ikaw ay hari na makapangyarihan. Kung dumating si Malakal Maut at siya ay kukuhanan niya ako ng kamatayan o mamamatay ako ngayon, kaya mo ba sa kapangyarihan mo na sabihan mo si Malakal Maut na huwag mo munang patayin si Bahlul?" Nagising si Harun al-Rashid. Sabi niya, "Hindi ko kaya yan." Hindi mo kaya? "Palagay mo ba," sabi niya, "kung ako hilingin ko sa iyo sa kapangyarihan mo, makapasok ako sa paraiso na hinihiling ko. Kaya mo ba na papasukin mo ako sa paraiso?" Sabi ni Harun al-Rashid, "Hindi ko rin kaya. Ana mafikuh.
Wala akong kakayahan yan. Si Allah ang may kapangyarihan yan. Kung ako ay papasok sa impyerno, kaya mo bang pigilan ang mga anghel ng impyerno na hindi nila ako papapasukin? Sabi niya, wallahi hindi ko riyan kaya. Sinanyo ang sinabi ng sinatawag na Siraulo, sabi niya kay Harun Rashid, kung hindi mo kaya, wallah, hindi ka hari. Umalis ka na, maghiwalay na tayo dahil wala tayong dapat pag-usapan. Wala ka rin palang kapangyarihan sa mga bagay na ito. Ngayon kapatid, sino ang wais ang nag-iisip sa araw ng paghukom? Hindi ang wais ay ang iniisip niya ang marangya na panandalian dito sa mundo. Kung yan ay naintindihan natin ang kwento patungkol dito. Kaya tayo nag-hajj, kaya tayo nagpupursige, gumagawa ng kabutihan, nagsasakripisyo, nagsastruggle para sa pagsamba sa Allah dahil ang mitihin natin ay ang araw ng paghukom. Laysa hadid dunya lianna dunya zail. Diyan ang sinasabing akal. Matinong pag-iisip. Pangalawa, na tao na hindi nagkakasala pag siya ay wala sa tamang edad. Sino yun, bro? Pangalawa? Sa taong wala pa sa tamang edad. Gusto mo bumalik sa wala pang tamang edad? Ha? Sino gusto bumalik? Itaas ang kamay. Oh, gusto mo bumata muli, bro? Oh, mashallah, sana all. alam mo, kapatid na Abdullah, naisip ko rin minsan, ang sarap kaya bumalik sa pagkabata. Di ba? Sabi nga ng mga Arabo, Laita shababu yaudu yawma. Allahu Akbar. Sana man lang ang kabataan ay bumalik lang, maski isang araw lang. Isipin nyo, nagsisipang lata ka, umakyat ka sa mga punong kahoy, nagtatakbuhan kayo. Sarap, parang problema. Ngayon, ikaw bro, bakit gusto mo balik sa pagkabata? Oh. Nagsisi kasi ako, Ustads, kasi hindi ako nakapag-aral ng Arabic ng religion. Mashallah. Sana all. Isang pinagsisihan niya dahil sa pag-aaral lang sa Arabic. Ikaw naman kapatid na, ano ba pangalan mo, Ibrahim? Ismail. Ano yung sa'yo? Bakit gusto mong bumalik sa pagkabata? Hindi ko na-enjoy yung kabataan, Ustads. May mga hugot pala itong mga tao dito. Akala ko, ang sasabihin nyo, yung kagandahan ng pagkabata, napagkaitan ka pala ng kabataan mo, bro. Alhamdulillah. Ang pagkabata, subhanallah, okay lang yan bro, babalik tayo sa pagkabata. Ya Allah, ibalik kami sa pagkabata at alam namin hindi kailanman kami babalik maliban kung kami tatanggapin mo sa iyong paraiso. Allahumma amin. Pangatlo na walang kasalanan na hindi nakakasala ay ang taong natutulog hanggat siya ay magising. Pag natutulog ka, anumang kasalanan na ginagawa mo, hindi na isusulat na kasalanan. Ang tanong ko, mayroon bang natutulog na may ginagawang kasalanan? Panaginip, Ustad. Meron. Ha? Umipekto na ngayon yung kape. Sabayan ko kayo ng kape. Masya Allah. Bismillah. Masamang panaginip. Ang sarap ng kape ni Abdul Malik. Masya Allah. Bakit, bro? Ang panaginip ba ginusto mo? Sige nga. Maski masamang panaginip, ginusto mo ba yun na pinili mo? Pag magandang panaginip, Ustad, gusto matulog ulit. Ang problema, hindi ka makakatulog ulit. Gusto mo bumalik. Kung sinong naggising sa'yo na kasama mo sa kwarto, gusto mo, bakit mo pa ako ginising? Di ba? May nakabalik sa inyo sa paggising, bumalik uli at gusto bumalik dun sa napanaginipan niya? Baka may teknik kayo bro. Meron?
I-share nyo. Meron? Wala. Lahat tayo, hindi. Hindi natin na-experience yun na gusto mong bumalik. An-naim hatta yastayqid. Ang taong natutulog hanggat siya ay nagising. Yang mga tatlo na nabanggit natin, anuman ang gawain nila, hindi na isusulat na ito'y kasalanan. Ano yung pangapat? Tulog-tulugan? Sige lang, bro. May nagtutulog-tulugan sa inyo, bro. Ikaw, nagtutulog-tulugan ka, bro? Ha? Gawain ng security yan, guys. Ayan, nag-judgmental na naman kayo, mga kapatid. So una, ang mga sino yung dapat mag-hajj ay siya ay dapat ang kanyang relihiyon na Islam, na siya isang Muslim. Pangalawa, siya ay mayroong tamang pag-iisip. Ano yung pangatlo? May tamang pananalapi. Advance kayo ah. Tignan ko dito sa aking isinulat. Sino yung pangatlo? May tamang pananalapi. May tamang pananalapi. May sapat siguro. Ay, may sapat. Kasi kung tama, di ba? Ang pangatlo ay nasa wastong edad. Bali-bali. Balagal bulug. Walakin hunaka idha hajja man lam yablugh bi umri ma hukmu? Hadhihi sunnah. Sunnah ang isang bata na wala sa tamang edad na siya ay nag-hajj. May gantimpala ang kanyang magulang, nag-aruga, nag-alaga sa kanyang pag-hajj. Pero hindi obligado sa mga bata na mag-hajj. Pero kung sila'y pasamahin, okay lang at ito ay sunnah. Subhanallah, makikita natin yan, pati sa Islam. Okay, paano mo masasabi ang isang batang babae ay nasa tamang edad? Una ay siya ay pag unang dumating sa kanya ang buwan ng buwan niya. Depende yan sa edad. May bata na babae na 9 years old, 10, 11, 12, ay meron na siyang nagkaregla na. Paano yung babaeng 19 years old na hindi pa nagkaregla? Anong menopause? Pinag-usapan natin, bro, fiqh. Ano? Ano kaya yun? Hunaka ma yaqulu minal ulama, hindi lang ang pagbabasyan yung buwan ng buwan. Kasi sakit yun eh. Yung ganong mga babae na dumating sa 20, 19 years old na hindi pa dumating sa kanya ang buwan ng buwan niya, magpa-check up siya sa doktor. Pero ayon sa mga pantas, 15 to 16 years old, yatamayis na ang isang bata, doon na siya pwedeng kasama sa mayroon na siyang obligado na gawain sa Islam. Kasama dyan ang batang lalaki. Pag dumating to 13, 14, 15 years old na mayroon na siyang sa tamang edad, sa oras na yun ay dapat niyang aware na siya sa ginagawa niya. So nakuha nyo yung ibig sabihin al-bulugh, yung tama. Okay, ano yung pang-apat? Kala ko ba advance kayo? Biglang tumahimik. Kanina, tanong-tanong, nag-uunahan. Pang-apat. Anong pang-apat? Al-Islam, al-Aql, al-Bulugh. Pang-apat? Al-Hurriyah. وهذه الحرية يقول العلماء هذا كان في عهد الأولين. Ito yung ikaw ay mayroon kang kalayaan. Ang isang alipin kasi ito ay doon lang ito na i-implement sa mga nauna na wala sa tamang sa kanilang kapanahunan. Kasi uso sa kanila yung ginagawang alipin. Pag alipin ka, kasama yung sa kondisyon na hindi ka pwede mag-hajj hanggat hindi sa pahintulot ng iyong kung sino ang namumuno sa iyo. So sa katulad sa ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho na hindi ka pinapahintulutan ng mag-hajj
ng amo mo, ng gobyerno, ipinilit mo na mag-Hajj. Ano kaya yun? Yan, papasok na naman tayo sa usaping sa fiqh. Anong sabi? Tanggap ba ang Hajj o hindi? Ha? Tanggap. Sino nagsabi tanggap? Oh. Kanina hindi. Tanggap. Ba't tanggap isa lang? Kala ko dami nagsabi kanina. Tanggap ba o hindi? Hindi. Sino nagsabing hindi? Hindi pinahintulugan. Ha? Okay, ganito yan mga kapatid. Sabi ng mga pantas, ang Hajj niya tanggap pero makasalanan. Katulad ng isang Muslim na Muslim sa paniniwala sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos, lahat ng pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero minsan lang siya magdasal, Muslim pa rin siya na makasalanan. At huwag mong sabihin na siya ay kafir. Wala tayong karapatan na magsabi sa sino man na siya ay kafir, na hindi pa siya nagsasabi na siya ay kafir. Okay. Pang-apat yun, di ba? Al-Hurriya. Ano yung pang-5? Ang pang-5 ay ang sinasabing ito yung al-istita'ah. Pamaman al-istita'ah. Al-istita'ah, ito yung kaya niya. Kaya niya. Mayroon pa bang term sa Tagalog na kaya niya na pwede nating sabihin? Kaya niya, nararapat, bagay, dapat lang, yun na yun, di ba? Kaya niya. Kung hindi niya kaya, hindi dapat sa kanya. Dapat kung sino yung kaya niya. Dalil sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alan nasi hijjul bayti man istata'a man istata'a ilayhi sabila. Katotohanan sa inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-uutos ng pag-hajj sa mga tao kung sino sa kanila ang nasa kondisyon na kaya nilang mag-hajj sa paglalakbay sa hajj. So, ibig sabihin, ang pang-5 ay kaya niya. Itong sinasabing kaya niya ay hinati ito ng mga pantas ng 3. Una, al-istita'atu bil kudratu al-badaniyah. Ito daw yung kakayanin niya ng kanyang kalusugan, ng kanyang katawan na maglakbay. Subhanallah, correct. Bakit ka naman mag-hajj na hindi mo kaya maglakad? Paano yung may arthritis? Sino may arthritis sa inyo? Ha? Pwede mag-hajj ang may arthritis, mag-inom lang siya ng gamot na goat. O di kaya, no uric. Mawala yung pain. Pwede siyang mag-hajj. Ang ibig sabihin dito ng kudra al-badaniya ay yung talagang hindi niya kayang maglakad. O di kaya siya ay may sakit na malubhang sakit na hindi niya kaya mag-perform ng hajj. Hindi kaya ng mayon, hindi obligado sa kanila na mag-hajj. Pangalawa ay ang sinasabi na siya ay al-kafi ma yuqaddimu bimalihi. Yung eksakto na tama na mayroon siyang kakayahan na gagastusin sa kanyang paghahajj. Ibig sabihin, may pera. Sabi dito ng mga pantas, sino yung may kaya na may pera? Yung may kaya na siya ay nagbigay ng pera na gagastusin niya sa hajj, extra money niya na gagamitin sa hajj, at may maiiwan na pera sa kanyang pamilya. Nag-hajj ka, kapatid na Mario. Sabi mo sa misis mo, nag-hajj na ako, sabi ni misis mo, wa kay extra, diha sa amo. 1 month ka mawawala, hindi ka magbigay.
Buti nga, nakapag-hajj ako. Huwag na, magtawakal kayo sa Allah. Mag-hajj ako, wala akong maiwan sa'yo. May ganun? May ganun? May mga taong ganun? Mayroon. Yung mga taong sinasabi nilang tawakal na lang sa Allah pero hindi nila ginagawa yung asbab. Bro, oy Muslim na nakikinig, isipin mo kapatid, na kung ikaw ay gagawa ng gawaing pagsamba sa Allah, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kafa. Pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Hindi yung isang aspeto pinasukan mo, kinalimutan mo ang isang aspeto na ito rin ay isang pag-uutos na obligado. At yan ay nangyayari sa ibang karamihan ng mga Muslim. Yung iba mas priority na ginagawa nila yung sunnah kaysa sa wajib. Kaya ito ang pagkakakulang minsan sa kaalaman ng isang Muslim. So dapat yung mal na mayroon kang gastos sa paglalakbay mo, gagastusin mo sa paglalakbay mo at maiiwan mo sa iyong pamilya. Tanong, wala akong kakayahan pero umutang ako sa aming kapitbahay o sa gobyerno para makapag-hajj. Pwede ba o hindi? Pwede. Pwede yun, tabi. Anong tabi? Walang tabi bro sa Hajj. Subhanallah. Delikado itong bitik na ito. Oy. Iba-ibang mga sinasabi tabi. Ang tabi, ginagamit lang yan sa pagbili ng gadget. Sa Hajj, wala akong alam na ginagamit ang tabi sa Hajj. Ha? Oh, sige, dagdagan mo pa. Tamara. La ilaha illallah. Bro, alam mo sinabi ng mga pantas. Istita'a bil mal. Yung hindi ka makapangutang. Yung iba sabi pa nila, maski kaya mong mag-hajj pero pag magbalik ka na alam mong wala kang magagastos na naiwan lahat, wala kayong makakain, hindi pa rin obligado siya na mag-hajj. Ibig sabihin bro, ang Islam ay may pagka-practicality. Nandoon na tayo sa nagtitiwala tayo sa Allah, pero mag-iwan ka naman na mayroon kang gagawin na asbab. Hindi ikaw ay kasama sa mga anghel o kasama sa mga propeta na pinag-uutusan sila ng Allah na maski wala, magtawakal ka sa Allah, ako ang darating sa iyo. Ikaw ay isang ordinaryong tao na gagamitin mo ang akal para tumayis. So dito, ayon sa mga pantas, kung alam mo na lalo na kung makakapag-utang ka na may 5-6, alam mo na mag-uutang ka na wala kang may babayad doon sa inutang mo para lang magpag-hajj, hindi obligado sa'yo na mag-hajj. Pero bikhilafi ba'dil ulama na kung ikaw ay maski makapag-utang na alam mong may babayad ka at may darating na alam mong inaasahan mo na makukuha mo na may babayad mo at may magkakasya pa, pwede rin na ikaw ay mag-hajj. May mga khilaf dyan ang mga ulama na sinabi nila patungkol dito sa al-qudratu al-maliyah. Qudratul badaniya wal maliya. Ano ang pangatlo? Al-amnu fit tariqin ilal hajj. Yung ikaw ay may kapayapaan na walang takot at pangamba sa lugar na dadaanan mo na ikaw ay mag-hajj. Allahu Akbar. Kaya pala, pag ikaw ay sa masjid, sa mga kalalakihan, obligado sa atin na pumunta sa masjid, pero kung ikaw ay natatakot dahil may kalaban ka o dahil may mangyayari sa iyo dyan, alam mo na mangyayari yon, hindi obligado sa iyo na pumunta sa masjid. The same way in Hajj, kung alam mo na ikaw ay mag-hajj na hindi mapayapa, magulo ang lugar, may kinatatakutan ka, kasama yun sa kondisyon na ikaw rin ay bago ka mag-hajj, kailangan gampanan mo yun. So, ito yung sino yung mga tao na obligado at dapat na sila ay mag-hajj. Una ay ang sinasabi natin na nandyan yung Islam. Pangalawa, ang sinasabing, ano yung pangalawa?
Al-aql, pangatlo ang sinasabing al-bulugh, pang-apat ang hurriya, panglima al-istita'a. Itong mga ito ay obligado sa kanila na mag-hajj na sa oras na yan. Bakit? Ang tanong, kailan dapat obligado na mag-hajj na? Siyempre, mag-hajj ka ba na hindi dumating ang hajj? Sinong pupunta doon sa kuwan? Sa Arafah? Ikaw lang mag-isa? Sa Mina? Dapat sa oras ng hajj. Tama? Pero tama yung sinabi mo, bro. Ano sinabi mo kanina? Pag nandoon na lahat, yung kondisyon, ida tawaffarat ujubu syurut fa alayhi an yahuj wa la yanbaghi alayhi an yataajjal aw yuakhir. Ito ang bottom line. Pag ang mga nabanggit natin na ito ay nandyan na kumpleto na, dapat na sa oras na yun, na kung oras ng hajj, mag-hajj na siya at bawal sa kanya na ipagpaliban ang pag-hajj niya na oras na yun ay kakayanan pala niya. Bakit? Sabi ng mga pantas, haram magkakasala ang isang Muslim na nandoon na yung mga kondisyon, na nandoon na yung pera, nandoon na yung kakayahan, nandoon na yung kanyang pangangatawan na malusog, walang dapat ipangamba, may tamang pag-iisip sa tamang edad. Wajib dahil may kasalanan ang nandyan na pero pinagpapaliban pa niya. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, dahil hindi nyo alam anong magaganap o ano pa ang mangyayari. Dahil sa hindi nyo, kayo ay hindi kayong nag-hajj sa oras na yun. Ibig sabihin mga kapatid, sa oras na alam mo na ng pag-hajj ay oras na ito na kumpleto, ganun din sa katulad ng pagdarasal na may oras na itinakda, hindi mo na kinakailangan na mamaya na may ginagawa ako dahil hindi mo alam ang buhay mo at hindi mo alam ano ang magaganap. Dapat sa oras na yun mismo ay isasagawa mo ang iyong pag-hajj. Okay, natapos na natin ang first lecture natin. Isang katanungan na lang bago tayo magtapos at mag-break ng 5 minutes para sa second round natin ng ating topic. Dahil ang alam ko, Abdullah, ako pa rin ngayon. Okay. So, ano yun bro? Tanong. Ustad, di ba nabanggit mo kanina na isa sa mga wala hindi nasusulat yung kasalanan pag natutulog yung tao? Paano yung mga Muslim ustad na tinutulugan nila yung sala? Paano daw ang isang Muslim na tinutulugan nila ang sala? Sila ba ay nagkakasala o hindi? Nagkakasala o hindi? Itulog eh. Akala ko ba nagkaintindihan tayo? Pag tulog ka talaga, hindi ka kasalanan. Ang kasalanan, yung sinabi ng kapatid natin na pag tulog-tulugan. Iba yung tulog-tulugan, gising ka nun eh. Pero ayaw mo lang gawin. Meron kayong kunyari na nagtulog-tulog, pero meron siyang ginagawa na masama. Meron? Meron. Meron yun, nagtutulog-tulugan pero meron siyang ginagawang masama. Nag-iisip ng masama. Meron siyang ginagawa. So bro, ang sagot dyan, kung ikaw ay totoong natutulog at hindi mo narinig ang adhan, pagkatapos noon ay nawala ka sa isip mo kung ito ba ay fajr at hindi mo sinadya, insyaAllah ayon sa mga pantas, kasama ka dun sa wala kang kasalanan. Kasi totoong tulog ka. At hindi mo sinadya at hindi mo alam at wala kang narinig. Ang kasalanan ay ang tao na alam niyang nag-adhan, nagising pa siya, kinuha pa niya yung alarm clock niya, pinatay pa niya yung alarm clock niya, natulog na naman siya uli. Sabi niya, okay lang kasi sinabi ni Ustad na pagtulog ka, walang kasalanan. Wallahi bro, wag ka magsinungaling. Saksi ang Allah at mga hanghel. Kasalanan niyo yan. Kasi bumangon ka na eh. Tapos sinabihan mo pang cellphone, istorbo ka, ginising mo pa ako. Sinising mo pa si cellphone.
So alhamdulillah mga kapatid, dito nagtatapos ang unang ating lecture. Ano yun, kapatid na Omar? Ito ay, Sheikh. alam ko ito ay alam ng mga kapatid. Hmm. Pero gusto ko lang tumano bilang kung ano ang advice mo rito. O, si, alis na po, so, narinig natin yung tinatawag na khuruj fi sabilillah. Aha, tamam. Khuruj fi sabilillah. So, alam natin kapag khuruj, ito yung paglabas, gumagawa sila sa Allah. Oo. Kasi nabanggit natin yung nafaka. Yun nga, umalis tayo para sa Allah, pero sa pamilya natin, ay hindi natin nabigay yung wala tayong iniwan sa pamilya. Kasi sasabihin nga natin na magsabar, ganun. Kasi yung lakad ko o lakad ng mga kapatid, nagpupunin isipin hindi para sila sa Allah. So, Okay. ano yung magandang advice natin dito? Ano yung sabihin mo dito? Correct. Jazakallah khairan, Sheikh Omar, sa iyong katanungan. Ang sagot dito, mga kapatid, ay ang Islam ay relihiyon na kumpleto. Dalil natin kanina, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Pumasok kayo ng Islam ng buong buo. Obligado ang pag-hajj, obligado ang khuruj fi sabilillah, obligado ang mga pag-uutos, pero wag mo kalimutan ang iyong pag-uutos din na ito rin ay wajib sa iyong pamilya, sa iyong katawan, sa iyong sarili, sa mga taong nakakapalibot sa iyo. Kaya sana naiintindihan natin at lalo pa nating gamitin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na gagawa tayo mas obligado ang obligado kaysa sa sunnah. Obligado ang obligado, yung sunnah wag mo nang gawin kasi sunnah lang yun. Ang obligado pag hindi mo ginawa may kasalanan. Pangalawa ay huwag mong kalimutan na may mga pamilya ka na nangangailangan sila sayo. At yun ay pananagutan din yun sa araw ng paghukom. Dahil ang bawat isa may karapatan. Fa'ti kulla dhi haqqin haqqa. Ibigay ang karapatan ng bawat isa sa inyo at dahil doon kailangan alam natin may karapatan ng Allah sa atin, may karapatan ng asawa mo, mga anak mo, pamilya mo, kaibigan mo at lahat ng mga Muslim. At sana nasagot ito mga kapatid. Dito nagtatapos ang ating unang lecture sa umagang ito. After 5 minutes, balik tayo dito sa second lecture natin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.